Tayo po'y manalangin. Nasamba ka namin, hindi po sa pamamaraan ng iyong anak na si Jesus at siya namin pong tinanggap sa aming mga buhay. Hayaan niyo po ang aming mga pagsamba, pagluwalhati sa iyo ay nakarating sa iyong trono, Panginoon. Habang kami patuloy na nagpapakumbaba sa iyong dakilang pangalan, Panginoong Jesus. Salamat po na marami sa mga aral. Salamat po na marami sa mga kapahayagan ng iyong mga salita upang kami ituloy. Hayaan niyo po, sampahin ka namin sa pamamaraan ng iyong mga salita, sa iyong kagandahan, sa iyong kadakilaan, sa iyong pagpapatuloy na pagpapakita sa amin ng kagandahang loob, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan. At sa araw na ito, Panginoon, na unang linggo kami po'y nagdiriwang, Panginoon, ng pagkabuhay na magulimo, Panginoon. Ikaw po nagtagumpay, kaya po kami narito, Panginoon, upang magpapatuloy, Panginoon, dahil ikaw po ang nagdadala sa amin upang ika'y sampahin, luwalhatiin. Salamat po, Panginoong Yesus, at sa banal na Espiritong, Panginoon, na sumasakop sa buhay po namin, nagpapasalamat ay sumasamba sa iyo. At salamat po sa umagang ito, dalangin namin ang iyong mga aral salita, Panginoon, ay manatili kami sa kapayapaan, kalakasan, Panginoon, espiritual, Panginoon, kapahingahan na nagmumula, Panginoon, sa iyong mga salita. At salamat po sa kagalingan, Panginoon, minsan masakit pero alam po namin ito'y gamot para sa amin upang hindi kami magpatuloy sa mga likong gawain. At salamat po, Panginoon, sa mga encouragement na iyong mga salita upang kami palakasin at magpatuloy sa paglilingkod sa iyong dakilang pangalan at sa iyong iglesia. Salamat po na marami, hindi pa man namin napapainggan, alam po namin may inihanda ka pong mabuting bagay para sa aming spiritual na pangangailangan. Pinupuri ka na po namin, pinapasalamatan, hayaan niyo po aming mga pandinig ay laging bukas, Panginoon, upang masilayan namin ang kagandahan ng iyong mga salita at mga pangako. Pinupuri ka po namin, pinapasalamatan. Ito lamang po ang aming hiling, panalangin na may kalakip na papurit pagsamba sa ngalan po ni Jesus na aming Panginoon, na manunubos, tagapagligtas, tagapangalaga na aming buhay. Amen and amen. Makaupo na po tayo. Isang mapagpalang unang linggo ng buwan ng June. Okay? And I do believe marami pang biyaya ang Panginoon na ibibigay sa atin. First of all, sa kanyang spiritual na blessing sa atin. Kasi habang nabubuhay tayo, dapat lagi tayo nakakatanggap ng spiritual na pagpapala sa Panginoon, sapagkat ang iglesia ng Diyos na buhay ay nabubuhay dahil sa Kanya at sa Kanyang mga salita. Okay? Ang iglesia ng Diyos na buhay, tema po natin, keywords gaya ng kawal, at siguro matapos po itong topic natin na ito, lilipat na po tayo sa alipin, papunta po tayo sa amo. So I do believe na marami po tayo natutunan. Marami po ba? At ngayon po makikita natin ang kagandahan nito sa mga nauna na pinag-aralan natin, at ito'y tutunghay sa ating pamumuhay kung ano tayo sa ngayon. So bago yon, sa ating key verse ay basahin po natin sa Ephesians chapter 6 verse 11. Magbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo magsitibay laban sa mga lalang ng diablo. 2 Timothy chapter 2 verse 3 and 4. Makipagtiis ka sa akin ng mga kahirapan, hindi ng ilang kahirapan. Ng mga kahirapan, samut-sari ang dadanasin ng mga Kristiyano na pagtitiis at kahirapan, na gaya na mabuting kawal ni Kristo. Ito po yan, verse 4. Mabigat po ito yung dapat natin pagtiisan. Sino mang kawal na nasa pagkakawal ay hindi nakikihalubilo sa mga bagay ng buhay na ito. Napakahirap. Di po ba? Minsan natatake tayo sa makamundong pamamaraan, di po ba? Even we are Christian, a true Christian. Amen po ba? Pero kailangan natin pagtiisan yon. Huwag tayong makihalubilo sa kanila o tumulad sa mga ginagawa ng makamundong ito, upang siya'y kalugdan niyo nagtala sa pagkakawal ng ating Panginoon, upang tayo ay bigyang kaluguran ng ating Panginoon. Now, puntahan po natin, aliping tagapaglingkod sa iglesia. Ang pinaka-main po nito ay yung mabuting kawal ni Kristo. In verse 1 to 13, marami po tayo natutunan na andyan at two cluster po ang hinati po natin.
And verse 1 to 13, ito po yung ginagawa ng ating Panginoon sa atin, pagturo sa atin. Dapat tayo ay pumunta sa biyayang na kay Kristo. First of all. Kasi kung wala si Kristo, hindi natin kayang maglingkod ng tama at totoo at maging kapaki-pakinabang. Number 1 po yun. Ngayon, pumunta po tayo sa pangalawang cluster na pinakita ng ating pinag-aralan 3 linggo na nakakaraan at ngayon pinagpapatuloy po natin. Yung pong verse 14 to 19, napakahalaga. Ito po ang nilalaman. Recap lang po tayo. Paalalahan ng Iglesia ng Diyos na buhay, ito'y utos ni Pablo para doon kay Timothy na sa mga iglesyang tinuturuan niya. Magpaalala at tagubilin na sila bilang siya ay iniiwan na ministro na ng Diyos na buhay. Kasi si Paul ay nakakulong. Sabi niya, pagbilinan mo sila sa harapan ng Panginoon. Ibig sabihin, pag magbibilin tayo, dapat subok tayo sa harapan ng Panginoon, wala tayong itinatangi. Yun po ang ibig sabihin. Kaya pag sa Panginoon tayo nakaharap, habang tayo nagtutuwid, nagpapaalala, ito'y napakagandang example sa lahat ng mga nakikinig sa atin. Pangatlo, magsikap ka na humarap sa Diyos, di ba? Study to show thyself approved unto God, need not be ashamed, but correctly dividing the word of truth. Okay, mahalaga po yun. Sinabi po natin yun. Pang-apat po, umiwas sa mga walang kabuluhang usapan, etc. Marami po yun. At sa bakit nangyayari ito, may mga nangyayari, may nakasasama sila, si Himeneo, si Pileto, di ba, mga false teachers po sila. Pero nangyayari yung bakit, matatag ang Diyos sa kanyang pinagsasaligan. Makikilala mo kung sino talaga ang sa Diyos at hindi. Yun ang sinasabi niya doon. At sa verse 20 and 21, recap po ulit tayo, babalikan po natin yung narrative teaching ni Apostle Paul. Ano po yun? Sa malaking bahay, may iba't ibang mga sisidlan. Sisidlang ginto, sisidlang pilak, sisidlang kahoy, at lupa. Clay. Di po ba? Naalala nyo? Now, this is the time na pupunta po tayo sa reflection at doon sa highlighted conclusion bakit sinabi ang mga naunang verses. Ito po'y napakahalaga para sa atin. At dito, text po natin sa verse 22 and 26 ng 2 Timothy, ito po, highlighted conclusion. Ito po'y pagpapakilala at pagsasalarawan doon sa ipinakitang example sa narrative teaching. Ano na ngayon nakita natin? Si Apostle Paul, pinapakita niya kay Timothy, ano na ngayon kung ikaw ay ginto at kung ikaw ay pilak? Ano na ngayon? Ito'y tumutunghay na para sa mga genuine Christian. Sa mga totoong Kristiyano, itong highlighted conclusion sa kahuli-hulihan sa verse 22 and 26. At ito'y paalala at ito'y tagubilin na patuloy na tinuturo ni Apostle Paul, hindi lang kay Timothy. Kasi personal ito sa kanya. Pinersonal niya ito sa kanya kasi si Paul, nagsulat siya kay Timothy para sabihin sa mga tao at personal para sa kanya, sa mga tagapaglingkod. Kung ikay tagapaglingkod, pakinggan po natin ito dahil tayo ay kawal ng ating Panginoon. Ito po'y reflection at ito'y application. Sabihin niyo po, application. Ang highlighted conclusion na ito, verse 22 and 26, ito po yung pagsasalarawan, pagsasabuhay sa atin. Ipinapakita na ngayon dito kung ano ang dapat nating iakto. Sabi niyo po, iakto. Gawin. Ano na ngayon? Alam na natin yung totoo. Alam na natin kung tayo ginto, ano na ngayon? Tingnan po natin ang salita ng Panginoon. Vessel of honor, ang sinasabi niya po rito, ina-apply natin ngayon sa body. Sanctification of body. Sabi niyo po, sanctification. Kabanalan ng katawan. Kasi sa mga nauna, kabanalang spiritual at sa soul. Kaya nahihiramin. Yung mga doktrinang iyan, sabi niya, tanggihan mo. Kung nalinis ka sa mga yan, ikaw nga ay ano? Ikaw nga ay isang sisidlan na ikapupuri sa mga nauna, di ba? Maging sisidlang ikaw ay pinakabanal. Mararapat gamitin na may-ari na handa sa lahat ng gawang mabuti, ia-apply po natin sa panahong ito na ating pag-uusap sa ngayon. Kaya ito'y sanctification, kaya sisidlan po Vessel of honor.
Sisidlang ikapupuri tayo, i-apply natin para tayo ay gamitin ng Panginoon sa lahat at nahahanda sa gawang mabuti. Yung kahuli-hulihan na ating pinag-aralan. Application, una, kapatid, tingnan po natin, layuan mo ang masamang pita ng, basahin po natin, kabinataan. Yung mga kabataan, although kasi si Paul, makinig kayo mabuti, ina-address niya to kay Timothy bilang batang pastor. Now, papaano sa panahon natin? Pastor na pwedeng matanda, di po ba? At middle age ng katandaan. At po pwedeng batang-batang pastor. Ito'y i-generalize po natin sa panahon natin. Kasi ito, specifically, sinasabi ito sa mga tagapaglingkod na mangangaral. Kung sinong gustong mangaral, dapat layuan ang masamang pita, hindi lang ng kabinataan, ng iyong flesh. Very strictly po ito. Kung gusto natin, binanggit ko po noong nakaraan, sinong gusto rito gamitin ng Panginoon ng mightily? Diba? Tinanong ko po yun at ito'y pinag-aralan natin, nahahanda tayo kasi kung malinis tayo. Una, kasi genuine tayo'y gold or pilak. Diba? Totoo tayo, pero kailangan nating maglinis. Amen. Ilayo natin ang mga maling doktrina. Alisin natin, huwag natin pakinggan. Mahalaga po ito dahil ang kasunod nito, pag naayos mo yung soul, spirit from the Word of God, alam natin yung totoo. Ngayon, nalinis ang soul natin, ia-apply ng ating katawan. Hindi po pwedeng tayo nangangaral at tayo'y nakikihalo-bilo sa mundo sa mga kalaswaan. Lalo na, bakit sinabing kabataan dito, kinabinataan? Kasi si Paul, si Timothy, bata pang pastor. Po pwede siyang mahulog, saan? Sa mga pita ng laman. Dahil napapalibutan tayo ng mga tao na namumuhay sa mundo bilang masamang ehemplo. Amen po ba? Kaya pinaiiwas tayo, si Paul pinaiiwas si Timothy kasi hindi na kita masyadong makikita at makakasama kasi ako'y nakakulong na. Ayaw namin, even kami mga pastor, ayaw namin may hahalili sa amin dito na ang kanilang pag-iisip ay nakatuon sa malalaswang bagay. Kasi bakit? Paano ka gagamitin ng Panginoon na handa ka sa mabuting bagay? O paano ka magiging sisidlang ikapupuri? Diba? O sisidlang parang pinakabanal. Ipinakita po sa illustration na yon yung kahalagahan ng Panginoon na parang ikaw na. One na tayo kay Kristo. Di po ba? Yung pinakabanal lang si Jesus Christ eh. Ngayon, paang ihalin tulad ito kay Jesus Christ na ating tinitignan na pattern ng ating pamumuhay. Si Jesus Christ dumaan ng kanyang kabataan pero nailayo niya ang sarili niya sa mundo, sa mga pita ng laman. Kaya yung salita sa example ni Paul na pinakabanal, pinapakita doon si Jesus Christ ang pinakabanal. Pero parang nalalapit tayo sa Kanya pag tayo ay ginagamit niya bilang isang kawal. Amin po ba? Now, tignan po natin mabuti bakit sinabi po yan, verse 22a. Layuan, sabi niya, layuan mo ang masamang pita ng kabinataan o katandaan. Sometimes may mga, makinig kayo mabuti, may mga pilyong mga matatanda na pastor, medyo may berding salita. Ano bang tawag doon? Double-minded. Green-minded. Double meaning pag nagsalita. Pero hindi mo makikita ang laman ng kanyang isip kasi parang meron siyang gusto sabihin na hindi mo halata na merong very sensitibo. Doble sentido. Alam niyo po yon? Alam niyo po, di ba? Ngayon, bakit sinabi ito? Hindi lamang kay Timothy, kundi sa lahat ng tagapagturo.
para gamitin mightily, para maipakita. Minsan kasi, signs and wonder ang lagi natin gustong makita. Ang gusto natin dapat makita, ako ba'y naging banal sa harapan ng Panginoon para magamit niya? Makikita natin yung pinaka-big impact sa mga ngaral. Pag siya'y nabubuhay, inilalayo ang sarili sa kahalayan at pita ng laman. Makinig kayo, mahalaga po ito. Sabi niya ito, dapat layuan mo ang masamang pita ng kabinataan. Lang po tayo kasi naandyan po yung mga secret. Kaya ito'y highlighted, kaya ito'y application, sanctification in the Holy Spirit, dahil sa Spirit natin nagkaisa na, at yung soul natin maayos na. Application ito ng katawan. Nasaan po nagmumula ang pita ng laman? Hindi ba gusto ng laman? Hello? Kaya ito isa-sanctify. Dapat ito maging banal sa paglingkod. Kaya mahalaga yung mga naunang verses sa verse 15. Humarap ka na subok sa Diyos na walang ikinahihiya. Kasi bakit? Alam mo yung sa harap mo na paano, bago ka maglingkod, alam mong malinis kang gamitin. Amen po ba? Dahil magagamit mo yung salitang totoo, katotohanan. Amen po ba? Mahalaga po ito. Now, itong verse 22 may supporting verse, verse 22a, may supporting verse po tayong ibibigay diyan. Sa 1 Peter chapter 2 verse 11, kapatid pasuyo nga po ako. Ayan. Mga minamahal, although si Peter ay ginamit sa mga Jews, sa mga Hudyo, even as i-apply natin ito sa ating sarili, bagamat ito'y sulat sa mga Hudyo, kasi sila, nangalat po sila sa iba-ibang bansa. Amen po ba? Parang sinasabi nito, sila ay dayuhan. Basahin po natin para maintindihan po natin. Mga minamahal, pinamamanhik ko sa inyong tulad sa mga nangingibang bayan at nagsisipaglakbay o dumadayo. Christian sila, meron silang katutubong aral, Hudyo, salita ng Panginoon, di po ba? Kahit kayo ay lumalakbay, kahit kayo ay pumupunta sa iba't ibang dako, ito ang bilin ni Pedro. At even right now sa atin as a church of a living God, ito'y bilin tayo dahil tayo ay manlalakbay lang dito. Tayo'y pansamantala lang ang buhay natin dito. Amen po ba? Kasi ang tunay natin lakbayin ay doon. Pupuntahan ang destiny natin sa Panginoon. Amen po ba? At sabi na kayo'y magsipagpigil. Sabi niyo po magsipagpigil. Pag sinabing pigilin, kontrahin. Amen. Kontrahin natin, labanan natin. Alin yon? Yung mga masamang pita ng laman. Bakit ito? Pinaka-big ano ito eh. Makinig kayo mabuti. May naisip po ako, may naano po ako. Alam niyo po ba yung sinabi na salitang, kasi minsan parang malapit lang yung salitang yung kasalanan, yung sa immorality na parang kahalayan, parang malapit lang yung Alam niyo po ba si Lucifer, bago naging Lucifer yan, siya'y napakakisig, di po ba? Bakit siya nahulog? May na-detect ang Diyos sa kanya. May na-detect sa kanya. Pero siya, He is beauty. You were created like a beauty. Para kang isang orkestra. Kasi sa kanyang salita, lumalabas even yung mga music na kompleto. Hindi mo na kailangan ng mga hawak na dikon na organ. Hindi mo na kailangan. Kasi mismo sa kanya, lumalabas yung papurit pagsamba. Kasi nilikha siya para doon. Yung salitang iniquity. Natagpuan yung iniquity sa kanya. Mahirap alamin yun. Mahirap tignan yun. Mahirap puntahan yun. Kasi bakit? Nasa mind yun. Pero alam ng Diyos, nadidetect ng Diyos ang lahat. Amen. Amen. Alam ng Diyos ang lahat. Hindi alam ni pastor, hindi namin alam. Hindi alam ng mga magulang natin.
Pero alam ng Diyos ang nangyayari sa atin. Kaya kailangan humarap tayo ng subok sa Diyos. Amen po ba? At sabi niya, na nakikipaglaban saan? Sa kaluluwa. Alam nyo, pag wala kang espiritu na salita ng Panginoon, makinig kayo mabuti, ang kaluluwa, ang hirap lumaban. Siya'y susunod sa pita ng laman. Alam nyo po ba, itong mukha natin, itong ano natin, ano makikita mo dito? Merong mata, merong tenga, merong bibig. Di po ba? Ang lahat na makita ng mata, naglalaro sa soul, sa isip. Amen po ba? Kaya ang hirap labanan kung wala nito. Amen po ba? Kaya mahalaga yung doktrina. Mahalaga ang salita ng Panginoon para malabanan natin yung mga pita ng laman o kabinataan. Amen po ba? Hindi lamang yung pita ng laman, lahat ng makikita mo lahat ng indulgence sa mundo. Alam niyo po yung indulgence? Yung kalayawan, di ba? Walang pakialam sa salita ng Panginoon, bahat siya, yun ang ginagawa niya. Huwag tayong magpahawa doon. Minsan ang worship na sa iba-ibang lugar, alam niyo may nangyayari. Lagi kong sinasabi, nagwa-worship, nagiinom. Kaya sila, parang akala mo nagpupuri, di mo alam, languna po sila. Ano yung sinasabi ko? May malaking church sa ibang bansa, ganyan po, puro na lang sila parang disco party. Yung worship nila, parang di ginawa nilang disco. Doon pumapasok ang masama. Amen? Kaya nga ang sinasabi, pag mali ang iyong pagsamba, ang salita ng Panginoon, mali ang iyong application. Bakit? Mali ang panampalataya mo eh. Mali ang salita eh. Right doctrines, correct application. Right application. Amen po ba? Maging banal ka sa espiritu at kaluluwa. Susunod ang katawan. Walang magagawa ang katawan. Kasi bakit? Kaya lamang nagagawa ng katawan dahil nilaro mo sa isip. Nilaro ng soul. Hindi kontrolado. Kung may word of God, kontrolado ang gawa ng laman. Amen. Mahalaga po, iiwan ko po yung mga salitang yun para sa atin. Now, sa pagkakataong ito, puntahan po natin, kasi paglaban sa kaluluwa po yan, yung pita ng laman. Kasi pag nagsama yung dalawang yan, nagkasundo yan, gagawin nila. Kawawa yung spirit. Di ba? Na pagtutulungan. Ang spirit, anong need? Anong need niya? Ang need niya, the power of the Word of God. Kung ang Holy Spirit, kaya ang Holy Spirit nalulungkot eh. Kasi bakit? Nagtulong yung kaluluwa at saka yung yung body. Nagkaisa eh. Pero pag very powerful ang salita ng Panginoon, laging pinipid, laging pinupuntahan ng Spirit, kasi laging connected po yan eh. God is a Spirit. And the Word of God is Spirit. Amen po ba? Pag nag-ignite po yan, parang explosive, sinasabi ko lagi, parang ito'y dunamis. Ito'y sasabog at hindi makakapalag ang kaluluwa. Hindi makakapalag ang katawan. Ito'y susunod. Papanginoonin ang salita ng Panginoon dahil ito mismo ang nagpapatunay kay Jesus Christ. Amen. Sana po maliwanag po sa atin yon. Example. Tingnan po natin example sa 2 Timothy. Kasi chapter 2 tayo, tumalon po tayo sa chapter 3. May mabigat po ditong sitwasyon. May mabigat na nangyari po dito. Kaya nabanggit ko na kanina, napahapyawan ko po, maraming pastor ngayon, maraming kabit. Mahiya ka. Nahuhulog sa pagkakasala sa mga babae. Alam niyo kung bakit? Kasi nga hindi naghari ang salita ng Panginoon. Or maybe, hindi po talaga sila ginto o pilak. Tingnan po natin dito ang verse 5 to 9.
na may anyo ng kabanalan. May mga taong may anyo ng kabanalan, ang galing mangaral, maayos naman, parang tingin natin okay naman. Pero mahuhuli mo sa mga doktrina kasi hindi na ipapakita yung absolute truth. Tingnan po natin, may anyo ng kabanalan, datapwat tinanggihan ang kapangyarihan nito. Po pwedeng sila may anyong kabanalan dahil nangangaral din naman eh. Ang context ay ito, yung nangangaral ng tama at hindi nangangaral sa ating context ng chapter 2. Kaya ito ang kinahinatnan, kasama pa rin po dyan yung pinag-aralan si Hymenaeus at si Pileto. Kasama po dyan. At ito nangyari po sa kanila, although hindi na binanggit yung si Hymenaeus. Makita po natin mamaya. Dapat pa tinanggihan ng kapangyarihan, lumayo ka rin naman sa mga ito. Sinasabihan si Timothy, lumayo ka. Akala mo banal sila. Pero tinanggihan, ba't nila tatanggihan kung kabanalan yan? Talagang ang hindi totoo ay tatanggi sa tunay na kabanalan. Kasi nakikilala ng Diyos kung sino ang sa Kanya. Verse 6. Sapagkat sa mga ito'y nanganggagapang sa mga bahay. Ano ibig sabihin dito? May nabalitaan ako, may Bible studying kabataan, iba ang ginagawa. Nakakatakot. Maganda ang presentation, salita ng Panginoon. Salita ng Panginoon eh. Ang daming nabibihag. Or maybe siguro ay makisig. Magaling magsalita. Magaling mangusap. Magaling magano na salita, pangungusap para daling ka doon sa kanyang kagustuhan. Lalo na dahil may mga pangangailangan ang mga babae din. Makinig kayo mabuti, may pangangailangan ng mga babae. Amen po ba? Pag hindi po kayo wise, matatangay po kayo ng maling tao. Kaya nga kami, minsan, biro lang siguro isang salita, pero ito'y minsan totoo. Yung salitang, sino ba gumamit ito? Yung Bible study. Di ba? Nagba-Bible ka, tapos aanuhin mo yung bina-Bible study mo. Di po ba? May asawa ka na. Tinanggihan, may anyo ng kabanalan, pero tinanggihan ang kapangyarihan. Kasi ang kabanalan, may kapangyarihan yan. Kung ginto ka, may kapangyarihan po yan na nasa sayo. Bakit? Ang Diyos ang may kapangyarihan, ika'y patuloy na maging dalisay. At dito sa verse 7, babasahin ko po, sabi niya, at binibiyag ang mga babaeng haling sa lipos ng kasalanan. Kaya marami sa panahon nila yung mga prostitute, even the time of Paul and Timothy, and even right now sa atin, iwas po tayo dyan. Sabi niyo po, iwas. Kung gusto natin gamitin ng Panginoon mightily and grateful na gamitin tayo ng Panginoon, umiwas, takasan. Amen po ba? At ito po, sabi niya, hinihila ng iba't ibang pita. Kaya sila natatangay doon kasi bakit? Antimano, walang kabanalan yung nangangaral. Tatanggihan nyo kasi hindi naman talaga tunay na ginto. Amen. Kaya po ito, application, reflection sa ating buhay bilang tagapaglingkod sa iglesia. Amen po ba? Verse 7, kapatid, pasuyo po. Na laging nagsisipangaral, ang context ay pangangaral. Ang context ito, kaya sila nakakabihag, ginagamit ang salita rin naman Bible din naman Kaya magugulat kayo, isang araw, merong hiwalay na pastor sa asawa, iba kinasama. Di po ba? May nangyayaring ganon. Amen po ba? Kaya kailangan tanggihan natin, iwasan natin. Kasi bakit? Ginto tayo. Hindi tayo magagamit ng Panginoon mightily. Maging sisidlang ikapupuri, maging sisidlang pinakabanal. Maging sisidlang na gagamitin na may-ari. Pag ginamit tayo na may-ari, ano mangyayari? Di ba napakalapit, hawak-hawak tayo. At ilalapit tayo sa kanyang muka. Hanggang sa makarating sa kanyang labi, yung true word, yung genuine word,
yung incorruptible word na very powerful para gamitin ka. Amen. At nahahanda, yun ang example na nahahanda saan? Sa mabubuting gawa. At ang sabi dito, verse 8, at lagi na pangaral at kailanman ay hindi nakarating sa pagkaalam ng katotohanan. Maraming nangangaral, hindi talaga totoo ang kanilang pinapangaral. Knowledge lang po nila. Maraming magagaling mangaral sa YouTube, sa Facebook, ang gagaling mangaral, pero walang katotohanan. Kailangan ang iglesia ng Diyos ng buhay, lagi silang mahusay makiramdam kung tama ang pangangaral. Amen po ba? Kaya natatangay po sila. Kasi bakit? Mapandaya ang salita. Bible naman, pero hindi contextual ang pinapangaral. Out of context lagi. Di ba nag-aral tayo, pastor, ng hermeneutics? Ang ganda ng hermeneutics. Naggadim po ako sa inyo kung paano ko natutunan siya. Sinasabi ko po sa inyo paano ko siya ina-apply sa aking pagtuturo. Hindi po tayo maliligaw na basta-basta. At lalo't higit, meron tayong Holy Spirit. May anointing po tayo. Hindi tayo madadaya. At ang sabi niya, hindi nakarating sa pagka-alam ng katotohanan. Verse 8, ang bigat na nangyari. At kung paano si Janes at si Jambres, yung panahong iyon, kasi inalintulad niya sa mga kakulangan ng kanilang pananampalataya sa aral at pangako ng Panginoon. Ano po nangyari sa kanila sa panahon ni Moises? Sila po'y lumubog po doon sa sa may lupa. Nabiyak lupa, pastor, di ba? Nasama po sila doon. Kasi po sila po yung mga puro kalaswaan po yung ginagawa nila eh. Si Moises nasa bundok eh. Di ba? Sila ang ginagawa nila, nagwa-worship po sila. Saan? Sa rebuldong ginawa nila, yung gold na nakuha sa Egypt. Naging na-compromise pa si Aaron eh. Di po ba? Nadaya pa siya eh. Kasi bakit? Lack of knowledge. Kasi wala pa yung utos. Di po ba? Kaya sila nag-create ng Diyos. Ano nangyari sa kanila? Yan po nangyari. Puro sila doon gumagawa ng kahalayan, pita ng laman habang nagwo-worship. Kaya yung nakita ni Moises, ano tong ginawa ninyo? Kaya yung mga nagpasimuno, ito si Janes at si Jambres. Sila po'y pasimuno, natangay na si Aaron. Wala na akong magawa, nagkakagulo ng mga tao eh, ika ni Aaron eh. Anong ginawa sa kanila ng Panginoon? Binukay yung lupa. Kinain yung mga yon. At ang sabi niya rito, ay gayon din naman ang mga ito, nagsisilaban sa katotohanan, mga taong masama ang, saan? Isip. Ang isip ba nakikita ang kasalanan? Pag ginawa mo, sakalang makikita ay kasalanan eh, di po ba? Kaya nga sa Panginoon, ng turo ng Panginoon eh, sabi ng Panginoon eh, mag-isip ka sa babae o sa lalaki na may paganasa, ikaw po ay nakikiapit. Hindi mo pa ginagawa. Saan galing ang kasalanan? Sa isip. Kaya ano pa ni Apostle Paul? Umiwas ka sa mga tao yan, baka mahawa ka eh. At ang sabi niya, mga itinakwil tungkol sa pananampalataya. At verse 9, eto po, sabi niya rito, pasuyo po ako kapatid. Ngunit sila hindi magpapatuloy sapagkat nangahayag na lahat ng mga tao na kanilang kamangmangan. Sabi niyo po kamangmangan. Kaya pag may nakita kayong mga nangangaral na ganito pamumuhay, sila po ay mga mangmang. Alam niyo po sa Bible, pag sinabing mangmang, alam niyo po ibig sabihin sa Griego po niyan. Di ba, lack of knowledge po, di ba, mangmang po yan, di po ba? Darkness po yan. Literally, ginamit sa Griego. Pag sinabing ikaw ay wala kang ilaw, ibig sabihin darkness yan. Sinasabi po dyan, mangmang. Kaya nga kailangan ng Word of God. Kailangan ng light ng tao. Pero ito nangangaral na, may light ba? Wala. Kasi talaga naman darkness sila. Kaya pangaral, walang katotohanan.
At ang sabi niya rito, gaya naman ng pagkahayag ng mga yaon, nahayag sila. Kaya tayo nagme-mention ng mga tao, ng mga false teachers, para wag tayong makinig na makinig doon. Baka one day, doon na tayo. Di po ba? Amin po ba? O now, puntahan po natin. Meron pa po akong natitirang konting panahon pa para makapagturo pa ng konti na lang po. Nag-example po tayo now. Itong note po natin, ino-note ko po sa inyo, Paul prescribed an excellent remedy against youthful lust. Si Apostle Paul ay parang bagang salita pong prescribe, di ba? Parang reseta. O parang gumagawa ng remedy o parang remedyo para yung youthful lust ng mga kabataan ay malabanan. Amin po ba? Merong remedy, hindi po huli ang lahat. Alam nyo, minsan tayo, parang, Pastor, condemn na po yan. Hindi po, na-condemn po ito. Itinutuwid tayo na Panginoon, kung tayo narito sa ganitong pagkakataon, may remedy pa. Kaya nga ito'y reflection and application, kaya highlighted conclusion doon sa lahat ng pinag-aral natin sa mga naunang verses. Para ipakita kung genuine tayo o hindi. Kung ginto tayo o hindi. Kung ginto tayo, hindi tayo magpapatuloy dyan. Kasi etong mga ito, ayon sa verse 22, ipapakita yung napakahusay, yung excellent na remedy para sa youthful lust, yung against the youthful lust. Pag sinabing youthful lust, yung mga desires of this world. Hello? Yung mga passion natin. Sometimes yung mga passion natin, hindi naman talaga nakalulugod sa Panginoon eh. Ang passion ko kasi dati rin, chess eh. Pag nasobran akong chess, pati sa panaginip ko, lumalabas yung mga pyesa eh. Oh, di po ba? Pag nasobrang ka sa mga bagay sa passion ng mundo, mag-iiba po. Hindi po tayo mga gamit mightily. Amen. Now, kaya prone tayo sa pagkakamalit mahulog sa pita ng laman. Kasi bakit? Naandun tayo sa mga pinapassion natin sa world na ito. Kaya bilin lagi ni Apostle Paul, umiwas kayo sa takbo ng mundong ito. Huwag kayong makisalamuha. Kasi baka kaya si kapatid nga may asawa ulit eh. Ano? Gagayahin mo yon? Nakakaya naman, tayo tinubos ng Panginoon, tapos magpapatuloy tayo sa pagkakasala. Hindi ka rin magiging masaya doon. Kung ano binigay sa iyo, diyan ka gagawin perfect ng Panginoon. Amen po ba? Kasi bakit? Ikaw ang kikinis dyan eh. Magkakaroon ka ng pagkitiis. Hindi naman pagka nagkasama na kayo eh, maayos eh. Paayos pa unti-unti. Kasi marami tayong matutuklasan sa isa't isa bilang mag-partner. Amen po ba? Eh ngayon, dahil may nakita ka, lilipat ka naman sa iba, hindi ka rin maging maayos doon. Gagawin mo siyang pleasure. Pag may isa, may dalawa. Pag may dalawa, may pangatlo. Di ba? Pag may isa, isa ka lang. Kasi ang Diyos ay isa lang ang minahal. Yung iglesia niya. Amen? Isa lang. Oh, mahalaga po ito. Bagkus, eto po sabi, bagkus tahakin ang verse 22, B to F. Yung huli po niyang mga praise. Dapat puntahan natin. Kung etong mga balayuan mo, ang mga masamang pita ng kabinataan o katandaan man yan, o mga pleasure man yan, iwasan mo yan kasi etong si Paul, sinasabi niya, eto yung gusto kong marating mo. Tagubilin ito at ito'y paalala. Verse 22 kapatid. Naandyan po yung mga mahalagang bagay na ipinapakita doon sa verse 20 and 21 na tinapik natin na narrative teaching doon sa gamit o vessel of honor. Ito po yan. Imbis na tayo, sinasabi ni Paul, imbis na ikaw'y mahulog diyan sa pita ng laman mo, tahakin mo ito. Una, at sundin mo ang kabanalan.
sundin mo rin ang pananampalataya. Ibig sabihin yun, natutunan mo sa akin, sabi ni Apostle Paul. At sundin mo rin ang pag-ibig. At sundin mo rin ang kapayapaan. And lastly, panglima, may maganda po dyan, kasama na mga nagsisitawag sa Panginoon mula sa pusong malinis. Purihin ng Panginoon. May 5 po tayong points. I don't know kung, kasi may konting oras na lang po ako. Puntahan po natin yung kabanalan. Imbis na tayo ay mababihag ng pita ng laman bilang tayo tagapangaral, contextually tagapangaral, o mga gustong tumayo bilang mga pastor, dapat siya ay lumalayo sa mga kahalayan. At sabi niya rito, yung kabanalan, ginamit po rito sa Tagalog kabanalan, pero sa Griego po, ang ginamit po dyan ay yung righteousness. Ginamit niya yung kabanalan kasi kadikit ng righteousness. Pag sinabing righteousness, ito na yung actual gawa, actual work of worship. Kaya ginamit yan yung kabanalan kasi ito'y ang tunay na pagsamba habang ikay nagpapagamit sa Panginoon na maging banal ka. Gumawa ka ng righteousness. Ano yung righteousness? Yung mga mabubuting gawa sa huling bahagi na pinag-aralan natin. Yung nahanda sa lahat ng gawang mabuti. Kaya nga ang karya ng Panginoon ay ang seeking the righteousness of God. Seek first, di ba? Righteousness, ibig sabihin, mabuti po yun. Ano yung mabuting gawa? Relationship sa Diyos. Pag may relationship sa Diyos, sa tao magiging maayos ang gawa mo. Amen po ba? At ay ginamit yung dikaiosune. Hindi yan ginamit yung hagios. Kasi yung ginamit po diyang kabanalan, hagios sana yan. Pero ang ginamit sa Griego ay dikaiosune. Ibig sabihin, righteousness. Hinahanap na natin yung katwiran ng Diyos, hindi na hinahanap yung pita ng laman, ang context ito. Kaya tayo bilang mangangaral at bilang hindi lang kami nangangaral, lahat ng leaders ng church dapat hindi matagpuan sa pita ng laman. Para tayo, united po tayo sa kingdom. Mas mabigat, mas malaki, mas malakas ang impact ng ating influence ng pangangaral. Amen po ba? Amen. At ginamit po dyan yung dikaiosune, ito'y pagpapatunay na ginagawa mong banal na ang iyong katawan na sisidlan o vessel of honor. Amen. Ginagamit ito ng Panginoon. Bakit? Hinahanap mo yung mabubuting gawa. Amen. Para hindi maligtas kasi ligtas ka na eh. Hello, kasi nga gold ka na eh. Ligtas ka na eh. Kailangan mo lang linisin ang sarili mo. Kailangan lang natin ayusin ang sarili natin. Hanapin natin yung good works na ihinanda ng Panginoon noon pa mang una. Kasi seeker tayo ni Lord eh, di ba? Lagi natin sinisik ang kanyang face na mabigyan ng glory. Amen po ba? Pero pag lagi tayo nananalangin, Panginoon, patawarin mo ako. Nako, ang dami namang hingi ng patawad niyan. Hindi ka na natuto sa mga unang pagkakamali. Righteousness. Hanapin mo yung katwiran ng Diyos. Hindi maganda yan. Tabi ka. Ito yung magandang hinanda ng Panginoon. Pupuntahan kita. Amen po ba? Yun yung kabanalan. Sanctification of the body. At pangalawa, pananampalataya, pistis po yan. Pananampalataya, ibig sabihin, ito'y tumutunghay sa pananampalatayang nakagisnan mo sa salita ng Panginoon. Pag may narinig kang ibang aral, hindi sa pangangaral ni Apostle Paul, takbuhan mo na. Gaya na sinasabi doon sa pinag-aralan natin, si Himeneo at si Pileto, iwasan mo na, kumalas ka na. Nagulat nga ako, may pastor, tinangay lahat ng pamilya. Maliit pa ako noon, tinangay lahat ng pamilya. Napunta niya, akala niya okay. Church pala po yun ng kulto. Nung umalis siya, tinatangay niya yung mga pamilya na dinala niya doon, hindi niya na maugot. Wala siyang discerning spirit. Kaya anong dapat? Bago tayo tumahak doon sa pakikinig sa iba, alamin muna natin kung tama ang doktrina. Amen.
Mahalaga po yun. Kaya nakakatakot. Kaya ngayon, palipat-lipat po siya. Ang hirap. Wala siyang makuha tupa kasi yung mga dinala niya tupa na wala na sa kanya kasi nga dinala niya sa kulto, hindi na makalabas. Kaya tayo mag-iingat. Even tayo mga preachers, teachers, huwag tayong basta-basta pupunta sa mga seminars. Alamin natin kung anong seminars. Nagugulat nga kami pag napunta kami sa mga ano ba yan? Ang dami nakikinig. Di ba, Pastor? Ang hirap. Napakinggan na. Mali ang aral. Kaya bigat na bigat ang puso ko. Kasi bakit? Nadidiscern na natin ang tama at mali. Amin po ba? Kaya kinokontra natin yung aral na mali. Pero hindi tayo nakikipagdebate. Kasi to the point, di naman talaga nila kailangan ng katotohanan kasi hiwalay sila sa katotohanan. Sila kasi ay kahoy at lupa. Ang hanapin natin yung ginto. Amen? Tuloy po natin. Pananampalataya, pag-ibig, charity. Ito po'y ginamit na salitang pag-ibig, ito'y agape love. Gaya ng Panginoon, sinasabi natin pinakabanal, si Jesus Christ ang pattern. Paano niya inibig ang iglesia? Sinasabi ni Apostle Paul kay Timothy at even right now sa ating mga tagapangaral at sa lahat ng mga leaders, ito'y pagpapakita, gayahin natin yung pag-ibig ng Diyos na meron na tayo. Akala natin wala, meron tayo. Kasi pag inibig mo ang tao, makakapag-isip ka pa ba ng masamang pita sa kanya? Hello? Pagtatangka mo ba sa isip na may kalaswaan ang kapwa mo? Hindi na po. Kasi bakit? Love mo. Kasi yun ang pag-ibig ng Diyos na nabuhos sa atin. Na meron tayo na hindi lang natin nadidiskubre. Amen po ba? Ibig sabihin, sabi ni Paul, gaya ng pag-ibig ng Panginoon na meron kang agape. Ginamit po niya sa Griego, agape love. Pag-ibig. Imbis na tayo mahulog doon sa sari-saring pita ng laman, dapat mahulog tayo sa righteousness, pananampalatayang ating alam sa salita ng Panginoon. Hindi sa ibang tao at ang pag-ibig na buhat sa Diyos. Puntahan natin yon. Pang-apat, kapayapaan. Ginamit po dyan yung kapayapaan ay yung peace. Ginamit po dyan iranay, yung quietness, rest. Yung talagang payapang-payapa ka. Saan mo makukuha yon? Sa salita ng Panginoon. Amen? Kahit sila, ganun ang kaligayahan nila, huwag ka magpatangay doon. Amen po ba? Kasi bakit? Meron kang sakdal na kapayapaan na nagmumula sa Diyos. Philippians chapter 4, di ba? Nakalagay po doon, di ba? Ang kapayapaan ng Diyos na hindi malirip, hindi maarok, sa iyong isipan na ibinigay ng Diyos na masagana sa atin upang magpasalamat sa lahat ng sitwasyon. Amen? Kaya nahihiramin. Yun ang tunay na kapayapaan. And 1 Timothy chapter 6 verse 11, ginamit po yan. Iiwan ko po yung verse pang-5 na points po natin dahil time na po ako. Datapwat, Timothy pa rin po tayo, sa unang sulat pa lamang niya, meron na kaagad tagubilin. Datapwat ikaw o tao ng Diyos o ikaw Timothy o tayo mga tagapangaral, tumakas ka sa mga bagay na ito at sumunod ka sa katwiran. Sabi niya po katwiran, sumunod ka. Ibig sabihin tahakin. Sa kabanalan, pananampalataya, pag-ibig, patitiis at sa kaamuan. Sa kaamuan. Ginamit na po yung kaamuan pero masusunod pag-aaralan po natin. Napakaganda po niyan. At sinasabi ng Bible, in Romans 4, di ko po nilagay, Romans 14, verse 17, ang kaharian ng Diyos ay hindi sa pagkain at ano daw po? Inumin. Ano ibig sabihin ng pagkain? Ibig sabihin, tsaka inumin, enjoyment. Flesh. Amen. O yung parang sa salita na, parang pag nakain mo yun, nainom mo yun, tighaw ka na. Hindi. Ito po ang tunay na balong. Sabi diyan, but the righteousness and the peace and the joy of the Holy Ghost. The kingdom of God is not of meat and drink, but righteousness, peace, and joy.
Ayan po ang nakalagay sa pinag-aralan, kabanalan, pananampalataya, pag-ibig, kapayapaan. Bakit nagamit yung pananampalataya at pag-ibig? Pero sa Romans, ba't ginamit righteousness, peace, and joy lang ang kingdom? Kasi po yung pag-ibig, naandyan yung joy. Pag umibig ka, ikaw ay galak na galak. Ang Diyos ng umibig, siya'y lubos na nagagalak sa kanyang minahal. Kahit na may nawala sa kanya, yung anak niya nawala. Pero maraming bumalik tayo. Kaya ang buong kagalakan niya ay lubos-lubos. Kaya ang kaharian ng Diyos ay righteousness, peace, and joy. Yung kaligayahan ng pag-inom, kaligayahan ng kung anong indulgence ay hindi po yan tunay na joy. Ang tunay na joy ay ikaw ay gumawa ng righteous. Pag nagawa mo, sino unang matutuwa? Ang Diyos. Babalikan ko po, magiging sisidlang ikapupuri, magiging sisidlang pinakabanal, magiging sisidlang pinakaginagamit na may-ari, finest. Walang ibang pipiliin kundi ikaw lagi ang gagamitin. Amen. Hindi ba pag may finest tayong gamit, yung lagi pipiliin mo? Di ba? Amen po ba? Dahil ikaw yon at ginto tayo, pipiliin tayo ng Panginoon. Bakit? Inihahanda lagi natin sarili natin para laging gamitin tayo ng Panginoon sa lahat ng mabubuting gawa. Magko-communion po tayo. Tanong po ganito. Kada communion po natin, sinasabi natin, Panginoon, bago namin tanggapin ito, patawarin niyo po kami. Ilang patawad na po yun? Hindi ba dapat masabi na, Lord, salamat po, humaharap ako sa iyo ng subok. Bilang dalisay sa iyong harapan, gamitin mo po ako. Bakit? May lakas ka na ng loob. Hindi ka na nahihiyang mag-communion. Amen. Minsan nagko-communion tayo. Sabi na, kaya lumapit, Lord, Panginoon, patawarin mo ako. Ang dami kong kasalanan. Pwede bang wala nang ganon? Ang iglesia ng Diyos na buhay, laging nababago. Araw-araw. Unti-unti nababago. From glory to glory, dahil ang Panginoon, hinihintay natin ang kanyang pagbabalik. Amen po ba? To God be all the glory.